Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga mahal kong tagapakinig. Isang malaking karangalan na makasama kayo sa pagbubukas ng unang kabanata ng ating bagong kwento. Inihahandog ko sa inyong isang naratibong puno ng pag-ibig, tadhana at mga damdaming hindi inaasahan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Simulan na natin ang paglalakbay ni na Alessandra at ng misteryosong binata ng Sitio Silaya. Sa loob ng isang marangyang opisina na tila ba ginawa mula sa pinakamahal ng kristal at bakal, ang tensyon ay sapat na upang maputol ang hininga ng sino mang naroon. Si Alexandra Alexa Fontanilla na nakatayo sa harap ng kanyang ama, si Don Federico, habang ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ang balitang katatapos ng bitawan ng matanda ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang kalayaan. Isang nakatakdang kasal sa anak ng mga Vandross upang selyuhan ang pagsasama ng dalawa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. Para kay Alexa, ang pag-ibig ay hindi dapat sinasakripisyo sa altar ng negosyo. Hindi siya isang piraso ng lupa o isang building na pwedeng ipagpalit para sa mas malaking kita. Sa gitna ng galit at paghihimagsik, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyong babago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Nang sumapit ang malalim na gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng katahimikan, mabilis na kumilos ang dalaga. Kinuha niya ang kanyang mamahaling dokumento, lahat ng cash na nasa kanyang personal vault at ilang mga gamit na kumasya sa kanyang maleta. Bit-bit ang matinding determinasyon, pinasibat niya ang kanyang kulay pilak na sports car palabas ng subdivision. Di lumingon sa bahay na naging ginto niyang hawla sa loob ng mahabang panahon. Ang tanging hangad niya ay marating ang dulo ng kalsada kung saan hindi na siya maaabot ng kapangyarihan ng kanyang ama. Lumipas ang mga oras ng walang humpay na pagmamaneho. Ang mga ilaw ng Maynila unti-unti naging maliliit na tuldok sa kanyang rearview mirror hanggang sa tuluyan na itong mapalitan ng kadiliman ng mga lalawigan. Habang bumabagta sa isang liblib na provincial road sa gitna ng masukal na kagubatan, unti-unting humina ang ugong ng makina ng sasakyan. Ang puso ni Alexa ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang dashboard. Ubos na ang gas. Sa sobrang pagmamadali at emosyon, nakalimutan niyang hindi sapat ang karga ng kanyang sasakyan para sa ganon kalayong biyahe. Ang sports car na simbolo ng kanyang karangyaan naging isang walang silbing bakal sa gitna ng kawalan. Napilitang bumaba si Alexa. Ang hangin sa labas ay malamig at may amoy na basang lupa at damo. Bitbit ang kanyang maleta at nakasuot na isang mamahaling cocktail dress na hindi akma sa paligid, nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang kanyang mga designer heels ay lumulubog sa putikan at ang bawat huni ng bagyo sa gubat ay nagpapatayo sa kanyang balahibo. Naglakad siya ng walang katiyakan kung saan siya patungo. Sinusundan ng kalsadang tila walang katapusan. Hanggang sa ang kanyang mga binte ay manginig sa pagod at ang kanyang mga mata ay magsimulang lumuha dahil sa takot at pagsasakripisyo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang maliit at madilaw na liwanag ang sumilip mula sa malayo. Isang bahay na yari sa matitibay na kahoy at adobe ang nakatayo sa dulo ng isang pilapil. Kahit pagod na pagod, pinilit ni Alex ang marating ang pintuan nito. Kumatok siya ng malakas, ang kanyang boses ay nanginginig habang sumisigaw ng saklolo. Nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa dalaga. Isang lalaki ang bumungad sa kanya. Ang tangkad nito ay sapat na upang mapatingala si Alexa. Ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang mga mata ay matalim at tila nakakita ng bawat kasinungalingan. At ang kanyang balat at kulay kape na tila resulta ng maraming taon ng paggawa sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhok magulo. Ang suot niyang simpleng puting sando, hindi na itatago ang matitigas na muscle sa kanyang braso at dibdib. Sa kabila ng kanyang simpleng anyo, may taglay siyang otoridad at angking kagwapuhan na hindi matatagpuan sa sinumang lalaking nakilala ni Alexa sa lungsod. Anong kailangan mo? Ang malamig at baritonong tanong ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng paghanga sa ganda ni Alexa. Sa halip, puno to ng pagdududa at inis. Naligaw ako. Ang sasakyan ko na ubusan ng gas? Hingal na sagot ni Alexa.
Sinubukan ayusin ang kanyang sarili sa kabila ng dumi sa kanyang damit. I need a place to stay. Kahit anong kwarto lang babayaran kita, just tell me the price. Isang mapang-uyam ng ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki. Tiningnan niya ang maleta ni Alexa at ang maruming laylayan ng damit nito. Hindi to hotel, Miss City Girl. At wala akong kailangan sa pera mo. Bumalik ka na sa kung saan ka man nanggaling. Dito na sumabog ang pagtitimpi ni Alexa. Excuse me? Gabi na at nasa gitna tayo ng gubat. How can you be so heartless? Do you really expect me to walk back out there? I am Alessandra Fontanilla and I'm not used to being treated this way. Wala akong pakialam kung sino ka man sa Maynila, mariing sagot ng lalaki. Lumapit siya na isang hakbang kaya napaatras si Alexa. Dito sa teritoryo ko, hindi uubra ang pagtataray mo. Kung gusto mong tulungan kita, matuto kang ibaba ang sungay mo. You arrogant jerk, sigaw ni Alexa. Ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit habang nanginginit ang luha. Tumitig ng matagal ang lalaki sa kanya, tila binabasa ang bawat emosyon sa kanyang mukha. Pagkalipas na ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, bumugato ng malalim na buntong hininga at bahagyang tumabi sa pintuan. Pumasok ka na, bago pa magbagong isip ko at iwanan kita dito sa labas. Padabog na pumasok si Alexa. Ang kanyang mga takong lumilikha ng matunog na ingay sa sahig na gawa sa nara. Ang loob ng bahay payak, ngunit puno ng init at amoy ng sariwang kape. Diyan ka matutulog, turo ni Kaylan sa isang maliit ngunit malinis na silid. At siguraduhin mong hindi mo papakialaman ang kahit ano rito. Bukas na bukas din kumuha ka ng paraan para makaalis sa sitio si Laya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Alexa ng may pagtataray habang inilalapag ang kanyang maleta. Hindi ko nananaising makita pa ang pagmumukha mo pagkatapos nito. Naiwan ang dalawa sa ilalim ng iisang bubong. Magkaibang mundo, magkaibang pananaw, ngunit pinag-ugnay na isang tadhanang nagsisimula pa lamang maglaro. Ang gabi ay tila mas lalong humahaba para kay Alexa habang nakaupo siya sa gilid ng isang kama na gawa sa kawayan at may manipis na kutsyon. Ang silid ay maliit, payak at ang tayong nagbibigay ng liwanag ay ang isang lumang bombilya na bahagyang kumukurap. Ramdam niya ang bawat sugat sa kanyang paa at ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ngunit mas matindi ang hapdi ng kanyang pride. Sa buong buhay niya, siya ang palaging sinusunod. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, tumatakbo ang mga katulong at empleyado, ngunit sa bahay na ito, sa gitna ng sitio si Laya, siya isa lamang abalang estranghero. Samantala, sa labas ng silid, maririnig ang kalansing ng mga kagamitan sa kusina. Si Kaylan ay abala sa paglilinis, ang bawat galaw puno ng katiyakan at disiplina. Paminsan-minsan napapasulip siya sa saradong pinto ng silid kung nasa ng dalaga. Hindi niya akalain na sa gitna ng kanyang paglayo sa magulong mundo ng kanyang pamilya sa Maynila, isang babaeng tulad ni Alexa ang kakatok sa kanyang pintuan. Isang babaeng nagpapaalala sa kanya sa lahat ng bagay na tinalikuran niya. Karangyaan, kayabangan at ang mga taong tingin sa pera ay solusyon sa lahat. Hindi nakatiis si Alexa. Dahil sa matinding uhaw at gutom, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Kaylan na nakatalikod, kasalukuyang nagpupunas ng lamesa. Ang bulto ng katawan nito tila mas lalong lumaki sa paningin niya dahil sa liwanag ng lampara. Mr. Rivas? Mahinhin niyang tawag, bagaman bakas pa rin ang pagtataray sa kanyang tono. Lumingon si Kaylan, ang kilay bahagyang nakataas. Akala ko ba matutulog ka na? O baka naman magrereklamo ka dahil walang aircon ang kwarto mo? Huminga ng malalim si Alexa upang pigilan ang inis. I'm hungry and thirsty. I haven't eaten since lunch. Binitawan ni Kaylan ang basahang hawak at lumapit sa kalan. May kinuha siyang isang mangkok at sandok. Wala akong steak o pasta rito. Kung anong kinakain ko, yun lang ang meron ako. Kung ayaw mo, uminom ka na lang ng tubig mo at matulog. Nilapag niya sa harap ni Alexa ang isang mangkok ng mainit na lugaw na may luya at tinapa sa ibabaw. Ang amoy nito ay biglang nagpapamulatak sa sikmura ng dalaga. Sa kabilang banda, parang gusto niyang umiyak. Sa mansyon, ang pagkain niya ay inihahanda ng mga chef, ngunit ngayon, isang mangkok ng lugaw ang tanging pag-asa niya. Tinapa? Seriously? Reklamo ni Alexa, ngunit naupo na rin siya at kinuha ang kutsara. Kung ayaw mo, wag mong kainin. Maraming aso sa labas ang matutuwa dyan.
Tipid na sagot ni Kaylan habang nagsasali ng tubig sa isang basong plastik. Dahil sa sobrang gutom, sinimulang kainin ni Alexa ang lugaw. Nagulat siya sa sarili na mapagtantong masarap naman pala ito. O baka dahil lamang talaga sa pagod niya. Habang kumakain, hindi niya mapigilang titigan ang lalaking nasa harapan niya. Si Kaylan ay tahimik lang na nagbabasa ng isang lumang libro sa tapat ng lamesa. "Why do you live here?" Biglang tanong ni Alexa. "You don't look like a typical farmer. You talk differently. And your English is better than most people I know." Di nag-angat ng tingin si Kaylan. Hindi dahil taga-probinsya ang isang tao ay wala na siyang alam, Miss Fontanilla. Huwag mong sukatin ang talino ng tao sa laki ng bahay nila. "I did not mean it that way." Depensa ni Alexa, bagaman alam niyang may punto ang lalaki. "I am just curious. This place is so isolated. Paano mo natatagalan ang katahimikan dito?" Dito na nag-angat ng tingin si Kaylan. Ang kanyang mga mata tila tumatagos sa kaluluwa ni Alexa. "Katahimikan ang kailangan ko. Hindi ang ingay ng mga taong puro plastic at pera lang alam pag-usapan. At ikaw, bakit ka tumakas? Dahil ba hindi binili ng daddy mo ang bagong bag na gusto mo?" Nabitawan ni Alexa ang kutsara. Ang sakit ng mga salitang iyon tumagos sa kanyang dibdib. "You have no idea why I'm here. Hindi ako mababaw na tao. I left because I don't want to be a puppet." Pinipilit nila akong pakasalan ng isang tao na hindi ko man lang nakikita para lang sa lintik na business merger na yan. Bahagyang natigilan si Kaylan. Isang pait ng ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi na hindi napansin ni Alexa. "Pare-pareho lang kayong mga mayayaman," sabi ni Kaylan habang tumatayo. "Akala nyo kayo lang ang may problema? Pero sige, dahil mukhang totoo naman ang iyak mo kanina, hayaan mo kung bigyan kayo ng payo. Dito sa Sitio Silaya, walang pakialam ang mga tao kung sino ang tatay mo. Dito ang mahalaga ay kung ano ang kaya mong gawin gamit ang sarili mong mga kamay. I can do things." Hamon ni Alexa. Tumayo rin siya kahit medyo nahihilo. "Talaga? Sige. Bukas ng umaga, 5:00 ang gising ko. Magluluto ka ng almusal at tutulong ka sa pagpapakain ng mga hayop sa likod bilang bayad sa pagtuloy mo rito. Deal?" Nanlaki ang mga mata ni Alexa. "What? I don't know how to cook. At lalong di ako humahawak ng mga hayop. Then you can start walking now." Tinuro ni Kaylan ang pinto. Nagtagi sa mga bagang ni Alexa. Tumingin siya sa labas na sobrang dilim. Pagkatapos ay tumingin sa mapang-asar na mukha ni Kaylan. "Fine, deal. I will show you that I'm more than just a city girl." "Well, we'll see." Nakangising sagot ni Kaylan bago tuluyang pumasok sa kanyang sariling silid. Naiwan si Alexa na puno ng galit at determinasyon na patunayan ang sarili sa isang lalaki na hindi niya alam na siyang tadhana palang tatakasan niya. Ang madaling araw sa Sitio Silaya ay hindi katulad ng madaling araw sa Makati. Walang tunog ng mga bosina o hunin ng mga elevator. Sa halip, ang paligid ay balot na makapal na hamog at mga walang tigil na tilaok ng mga manok na tila ba sinasadyang bumasag sa mahimbing na tulog ni Alexa. Nagising si Alexa na masakit ang buong katawan. Ang kama na gawa sa kawain ay nagiiwan ng mga marka sa kanyang makinis na balat. Napatingin siya sa kanyang Rolex. 5:00 pa lang ng umaga, gusto niya nang hilahin ang kumot. Ngunit bigla bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang pasabi. "Gising na, city girl." Ang usapan ay usapan. Malamig na bungad ni Kaylan. Nakasuot to ng kupas na maong at isang sleeveless na kamiseta na mas lalo pang nagpatingkad sa kanyang pagiging matigas. "Wala ba kayong uso na knock before you enter sa bundok na ito?" Asik ni Alexa habang pilit na bumabangon at inaayos ang kanyang nagulong buhok. "Wala kaming oras para sa etiquette dito kapag maraming trabaho. Maghilamos ka na sa banyo sa likod. May balde doon at tabo. Huwag kang maghanap ng heater dahil wala tayo sa hotel." Sagot ni Kaylan bago siya tinalikuran. Halos maiyak si Alexa nang makita ang banyo. Ito ay malinis naman, ngunit ang tubig galing sa poso at kasing lamig ng yelo. Sa bawat buhos ng tubig ng kanyang katawan, parang gusto niyang sumuko at tawagan na lamang ang kanyang ama. Pero tuwing naaalala niya ang mapang-asar na mukha ni Kaylan, ay mas lalo pang tumitibay ang kanyang loob. "Hindi ako magpapatalo sa lalaking ito." Paglabas niya, dinala siya ni Kaylan sa kusina. "Magluto ka.
May itlog dyan at kanin kagabi, gawin mong sinangag. Pag hindi mo yon ginawa ng maayos, wala kang almusal. Si Alexa na di man lang marunong magbukas ng delata ay humarap sa kala na dikahoy. Sa tulong ng kaunting instruksyon mula kay Kaylan na halatang naiirita, sa bawat tanong niya ay sinubukan niyang mag-apoy. Ang resulta, napuno ng usok ang buong kusina. "Oh my God, I can't breathe!" Sigaw ni Alexa habang pinapaypay ng usok gamit ang kanyang mamahaling silk scarf. Mabilis lumapit si Kaylan at inagaw ang scarf sa kanya. "Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Susunugin mo ba ang bahay ko?" Sa isang mabilis at bihasang galaw, inayos ni Kaylan ang mga kahoy sa loob ng ilang segundo na maayos ng apoy. Magkalapit ang kanilang mga mukha dahil sa liit ng espasyo ng kusina. Sandaling natigilan si Alexa nang mapatingin siya sa mga mata ni Kaylan. Sa kabila ng pagiging suplado nito, may bakas ng lungkot at lalim sa kanyang mga tingin na tila ba may tinatago ring sakit. "Ayan, ganyan nga ang paggawa ng apoy. Sabihin mo na uling sunugin ang bahay ko. Sa labas ka na talaga matutulog." Bulong ni Kayla na tila ba nararamdaman din ang panandaliang tensyon sa pagitan nila kaya agad siyang lumayo. Matapos ang isang oras na pakikipagbuno sa kawali, nakapagluto rin si Alexa ng sinangag na medyo sunog ang ilalim at itlog na hindi perepekto ang pagkaprito. Naupo sila sa maliit na lamesang kahoy. Tahimik silang kumakain ng bigla magsalita si Kaylan. "Bakit mo ba talaga tinatakasan ng kasal na yon? Sa tingin mo ba mas masama ang ikasal sa isang bilyonaryo kaysa maghirap dito?" Uminom muna si Alexa ng tubig bago sumagot. "Hindi sa ayaw ko sa pera, Kaylan. I love my life, I love my career. Pero ang ibenta ko para lang lumakas ang kumpanya, I'm a human being, not an asset. At balita ko, yung lalaking papakasalan ko, isang playboy na walang ibang alam, kundi lustayin ang pera ng pamilya niya. Sino namang matinong babae ang papayag doon?" Nabulunan si Kaylan sa kanyang kinakain. "Baka naman hindi mo pa siya nakikilala, kaya mo nasasabi yan. Baka naman may dahilan din siya kung bakit ayaw niya rin sa kasal na yan. Wala akong pakialam sa dahilan niya. Pare-pareho lang kayong mga lalaki." Irap ni Alexa. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Kaylan sa likod ng bahay kung saan may ilang mga kambing at manok. "Ngayon, pakainin mo sila at pagkatapos, sasamahan mo kung kumuha ng panggatong sa gubat." "What? I'm wearing designer clothes, Kaylan." Protesta ni Alexa habang nakatingin sa putikan. "Wala akong pakialam. Dito sa sitio Silaya ang damit ay proteksyon, hindi dekorasyon. Kung ayaw mo, maiwan ka rito pero wag kang aasa na ipagluluto kita ng tanghalian." Wala nang nagawa si Alexa kundi sumunod. Habang naglalakad sila patungo sa gubat, napansin niya ang ganda ng paligid. Ang mga naglalakihang puno, ang mga huni ng ibon at ang sariwang hangin na hindi niya kailanman naramdaman sa lungsod. Napatingin siya sa likod ni Kaylan, tahimik lang na naglalakad sa harapan niya. May kung anong pakiramdam ang unti-unti gumagapang sa kanyang puso. Isang pakiramdam na sa kabila ng hirap at inis, tila ba buhay siya rito kaysa loob ng kanyang malamig na mansyon. "Bilisan mo ang lakad, city girl. Marami pa tayong gagawin bago dumilim." Sigaw ni Kaylan nang hindi lumilingon. "I have a name and it's Alexa." Sigaw niya pabalik. Pagaman may maliit na ngiti na sumilip sa kanyang mga labi habang patuloy na sumusunod sa masungit na binata na unti-unti nang nanggugulo sa kanyang mundo. Ang sikat ng araw tumatagos sa makapal na canopy ng mga puno sa kagubatan ng sitio Silaya. Para kay Alexa, ang bawat minutong lumilipas sa ilalim ng init ng araw ay tila isang walang katapusang parusa. Pawis na pawis siya. Ang kanyang mamahaling cocktail dress ay may ilang punit na dahil sa mga sumasabit na tinik at sanga, at ang kanyang malambot na mga kamay nagsisimula ng magpaltos dahil sa pagbitbit ng mga tuyong kahoy na panggatong. Sa harap niya, si Kaylan ay tila hindi man lang hinihingal. Pasan nito ang isang malaking bundle ng kahoy sa balikat habang ang kabilang kamay may hawak na itak na ginagamit ito sa paghawa ng masukal na daan. Ang bawat galaw ng lalaki puno ng lakas at kasanayan, bagay na di mapigilang hangaan ni Alexa sa kabila ng kanyang inis. "Can we please take a break?" Hingal na tanong ni Alexa habang isinasandal ang kanyang likod sa isang malaking puno ng nara. "My legs are literally shaking, Kaylan. I am not a robot." Tumigil si Kaylan at lumingon.
Tiningnan niya ang dalaga na namumula na ang muka dahil sa pagod. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago binaba ang kanyang pasan na kahoy. Sabi ko sa'yo, hindi to bakasyon, Alexa. Dito kung hindi ka gagawin, hindi ka mabubuhay. Sabi niya habang kumukuha ng isang lumang boteng plastic na may tubig mula sa kanyang bewang. Inabot niya ito sa dalaga. Inumin mo. Baka matayin ka pa rito at mahirapan pa akong pasanin ka pabalik. Inagaw ni Alexa ang tubig at uminom ng dire-diretso. You are so mean. Wala ka man lang ba kahit konting empathy? I am trying my best here. Naupo si Kaylan sa isang ugat ng puno malapit sa kanya. Empathy? Marami ako nun. Pero hindi empathy ang kailangan mo ngayon para matuto. Ang kailangan mo realization ang mundo hindi umiikot sa utos mo. Nanahimik si Alexa. Pinanood niya si Kaylan na seryosong nakatingin sa kawalan. May kung anong misteryong bumabalot sa lalaking to. Napansin niya ang kanyang mga kamay, bagaman magaspang dahil sa paggawa ang kanyang mga daliri ay mahahaba at tila hindi basta-basta kamay na isang karaniwang manggagawa. Bakit ka ba talaga nandito, Kaylan? Malambot na tanong ni Alexa. You talk about people from the city being fake and materialistic but you look like someone who belongs there too. Hindi ka ba nangungulila sa ginhawa, sa kuryente, sa fast food? Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Kaylan. Ginhawa? Ang ginhawa hindi lang nasusukat sa aircon o sa malambot na kama, Alexa. Ang tunay na ginhawa ay kapag nakakatulog ka sa gabi na walang iniisip na kasinungalingan o mga taong gagamitin ka lang para sa sarili nilang interes. Tumingin siya ng diretso kay Alexa. Ang kanyang mga mata ay tila naging mas madilim. Masaya ako sa isang mundong puro plastic ang nakapaligid. Ramdam ni Alexa ang lalim ng bawat salita nito. Is that why you hate me? Because you think I'm one of them? Hindi kita kinamumuhian. Sagot ni Kaylan habang tumatayo. Naiirita lang ako dahil pinapaalala mo sa akin ng mga bagay na pilit kong kinalilimutan. Tumayo na rin si Alexa. Pilit na iniinda ang sakit ng kanyang mga paa. I am not like them, Kaylan. Kaya nga ka umalis, diba? I want to find myself too. I want to know who Alexandra is without the fontanilla at the end of her name. Sa unang pagkakataon, tila nakitaan ni Kaylan ng katapatan ang dalaga. Hindi itong mataray na Alexa na kumatok sa kanyang pinto kagabi. Ito ay isang babaeng nawawala at naghahanap ng direksyon. Kung ganon, bilisan mo na. Marami pa tayong gagawin sa bukid bago magtanghalian, sabi ni Kaylan, bagaman ang tono niya ngayon mas banayad na kaysa kanina. Nang makabalik sila sa bahay, hinayaan ni Kaylan si Alexa na magpahinga sa veranda habang siya naman nagpatuloy sa pag-aayos ng mga bakod. Pinanood ni Alexa ang lalaki mula sa malayo. Nakita niya kung paano ito batiin ng mga dumadaang taga-bukid ng may mas matinding paggalang. Tinatawag siyang Kaylan ng may pagmamahal, tila ba isa siyang mahalagang bahagi ng komunidad na ito. Maya-maya pa, lumapit si Kaylan sa kanya, dalang isang piraso ng hinog na mangga at isang kutsilyo. Naupo ito sa tapat niya at nagsimulang balatan ng prutas. Kainin mo to, pamatid gutom bago ko magluto ng tanghalian, sabi niya sabay abot ng isang hiwa. Kinuha to ni Alexa at kinagat. Ang tamis ng mangga ay tila nagpawi ng lahat ng pagod niya. Salamat. Alam mo, may pupuntahan tayo mamayang hapon. May fiesta sa kabilang sityo. Kailangan natin kumuha ng ilang gamit doon. Sabi ni Kaylan habang hindi nakatingin. Fiesta? Makakakita na ba ako ng ibang tao? Tuwang-tuwang tanong ni Alexa. Oo, pero wag mong subukang tumakas. Walang sasakyan doon na magdadala sa iyo pabalik sa Maynila nang hindi ko alam. Babala ni Kaylan. Who said I'm escaping? Mataray na sagot ni Alexa. Baka gusto ko lang maranasan ang fiesta sa probinsya at baka makahanap ako ng lalaking mas mabait kaysa sayo. Tumawa si Kaylan, isang tunay na tawa na nagpapakita ng kanyang pantay na puting ngipin. Good luck sa paghahanap, Alexa, pero sa sityo silaya ako ng pinakamabait na makikilala mo. Hindi alam ni Alexa kung bakit pero ang tawang niya ni Kaylan ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Habang naghahanda sila para sa hapon, isang kakaibang saya ang nararamdaman ng dalaga. Hindi niya alam na ang bawat sandali niya ay bahagi ng isang mas malaking plano ng tadhana. Ang hapon sa sitio Silaya ay nabalot ng makukulay na banderitas at ang masiglang tugtugin ng banda na nagmumula sa kabilang baryo. Kahit pagod mula sa trabaho sa bukid, napilitan si Alexa na mag-ayos.
Wala siyang dalang simpleng damit kaya naman hinalungkat niya ang kanyang maleta at nakakita ng isang simpleng white sundress na bagaman galing sa isang mamahaling butik sa Makati ay mukhang desente at sapat na para sa isang pista sa probinsya. Inayaan niya lang nakalugay ang kanyang mahabang buhok, naglagay ng kaunting lip tint. Nang lumabas siya ng silid, natigilan siya. Nakatayo si Kaylan sa may pintuan, nakasuot ng malinis na polo shirt na hapit sa kanyang dibdib at maong na pantalon. Ang kanyang buhok ay maayos na nasuklay pabalik, dahilan upang mas lalong tumapang ang kanyang kagapuhan. "Handa ka na?" tanong ni Kaylan. Sandaling natigilan habang nakatingin kay Alexa. Ang kanyang mga matay bahagyang kumikislap. Isang ekspresyong agad din niyang binawi. "Ayos na yan. Huwag ka masyadong lalayo sa akin doon, maraming tao. Baka maligaw ka na naman at umiyak sa gitna ng daan." "Wow! Thank you for the compliment, Kaylan." Sarkastikong sagot ni Alexa. Bagaman sa loob-loob niya kinakabahan siya sa paraan ng pagtingin ng lalaki sa kanya. Pagdating nila sa plaza, ang ingay at saya ay bumulaga sa kanila. Amoy inihaw na karne, matatamis na kakanin at masayang hiyawan ng mga tao. Agad na naging agaw pansin si Alexa. Ang kanyang kutis na kasing puti ng gatas at ang kanyang taglay na ganda ay tila isang liwanag sa gitna ng karamihan. Maraming mga matang nakasunod sa kanya, lalo na mga kabataang lalaki sa baryo na noon lang nakakita ng babaeng mukhang Diyosa na bumaba mula sa langit. Nagsimula ang tugtugan para sa tradisyonal na sayawan sa plaza, habang si Kaylan saglit na nakikipag-usap sa ilang mga kilalang magsasaka. Isang magandang dalaga mula sa baryo, si Luningning ang lumapit sa kanya at niyaya siyang magsayaw. "Kaylan, halika na. Isang sayaw lang naman eh. Pista naman ngayon." Aya ng dalaga habang nakakapit sa braso ni Kaylan. Tumingin si Kaylan kay Alexa na nooy prenteng nakatayo sa gilid. "Sige na, magsayaw na kayo," mataray na sabi ni Alexa. Bagaman may kung anong kurot siyang naramdaman sa kanyang dibdib nang makitang hindi tumanggi si Kaylan at sumama sa gitna ng plaza. Dahil sa inis at kagustuhang gumanti, hindi tumanggi si Alexa nang may lumapit sa kanyang tatlong binata. "Miss, maaari ba kaming makipagsayaw?" Tanong ng isa habang tila hihimatayan sa ganda ni Alexa. "Sure, why not?" Masiglang sagot ni Alexa. Sinadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ni Kaylan. Nagsimula na isang masayang tugtugin. Si Alexa ay naging sentro ng atensyon. Bawat kanta ay ibang lalaki ang kanyang kapareha. May mga nag-aalok sa kanya ng inumin. May mga nagpapapansin at ang iba naman tila ayaw ng bitawan ng kanyang kamay. Tumatawa si Alexa, nagpapanggap na nag-e-enjoy ng gusto, habang ang kanyang mga mata ay palihim na nakasubaybay kay Kaylan na noon ay formal na nakikipagsayaw kay Luningning. Subalit napapansin ni Alexa na unti-unti nawawala na ang ngiti sa mukha ni Kaylan. Ang mga mata nito ay naging madilim at ang kanyang panga ay nagtagis habang pinapanood ang isang lalaki na tila ba masyado nang napapalapit ang mukha sa leeg ni Alexa habang nagsasasayaw. Ang sumunod na kanta ay isang mabagal at romantikong himig. Ang lalaking kapareha ni Alexa ngayon ay isang matangkad na binata na tila ba lasing na ng bahagya. Inawakan nito ang bewang ni Alexa ng medyo mahigpit, bagay na ikinababahala ng dalaga. "Hey, too close," bulong ni Alexa. Sinusubukan lumayo pero hindi siya hinahayaan ng lalaki. "Ngayon lang may napadpad na ganito kaganda dito, miss. Huwag ka namang mahihiya," sabi ng lalaki habang mas lalo pang nilalapit ang katawan kay Alexa. Bago pa man makasagot si Alexa, naramdaman niya ang isang malakas na kamay na humablot sa kanyang braso. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matigas sa dibdib ni Kaylan sa kanyang likuran. "Tama na yan, Brad." Ang baritono at nagbabantang boses ni Kaylan ang bumasag sa eksena. Ang kanyang mga mata parang sa isang leon na handang sumakmal. "Bakit, Kaylan? Hindi mo naman asawa to ah," hamon ng lalaki. Hindi sumagot si Kaylan. Sa halip, mas lalo niyang hinila si Alexa papalapit sa kanya at hinarap ang lalaki. "Sa akin siya nakatira at sa ilalim ng pamamalakad ko walang sino man ang pwedeng umawak sa kanya ng walang galang. Umalis ka na bago ko pa makalimutang pista ngayon." Dahil sa takot sa aura ni Kaylan, mabilis na lumayo ang lalaki.
Natahimik ang paligid ng ilang sandali. Inaasahan ni Alexa na bibitawan na siya ni Kaylan, ngunit laking gulat niya nang ilagay nito ang kanyang mga kamay sa bewang niya at hilingin ng isang sayaw. Akala ko ba busy ka kay Luningning? Pabulong na tanong ni Alexa, sinusubukang itago ang bilis sa tibok ng kanyang puso. Masyado kang malikot, bulong ni Kaylan sa kanyang tenga, sapat na para magpataas ng balahibo ni Alexa. Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalayo sa akin. Tingnan mo ang ginawa mo, muntik ka na namang mapahamak. I was just having fun. Ikaw naman ang una nakikipagsayaw sa iba dyan. Katwiran ni Alexa bagaman nakasandal na ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nagsiselos ka ba? Pahangot yan ni Kaylan. Pero ang kanyang boses ay wala ng halong galit kundi isang malambot na panunokso. In your dreams, Mr. Rivas? Matari na sagot ni Alexa pero hindi niya magawang lumayo. Sa ilalim ng liwanag ng mga bumbilya sa plaza, sa gitna ng tugtugan ng probinsya, dalawang tao ang tila ba nakalimot sa mundo. Hindi alam ni Alexa na ang mga bisig na kumukupkup sa kanya ngayon ay ang parehong mga bisig na itinakdang nagmamay-ari sa kanya sa Maynila. Ang mga sumunod na linggo sa sitio Silaya, tila naging isang mahabang panaginip para kay Alexa. Ang ingay ng Maynila, ang mga pressure sa bedroom at ang anino ng kanyang ama unti-unti nang natatabunan ng katahimikan ng mga bundok at ng presensya ng isang lalaki na unti-unting nagpapabago sa kanyang pananaw sa buhay. Hindi naging madali ang transisyon. Sa bawat umaga, masakit pa rin ang likod ni Alexa. Mula sa pagtulog sa kama na kawayan, ngunit hindi siya nagrereklamo. Sa halip sumigaw kapag nakakita ng insekto, natutunan niya ng gumamit ng walis tingting. Natutunan na rin niyang magsaing sa gatong nang hindi nasusunog ang buong kusina. Pagaman minsan may kaunting amoy usok pa rin ang kanin. Ayos na rin tong luto mo, puna ni Kaylan sa isang umaga habang kumakain sila ng almusal. Hindi na siya mukhang uling, mukha na siyang pagkain. Inirapan siya ni Alexa pero may kasamang ngiti. Thanks, I guess. Coming from the world's most difficult critic, I will take that as a Michelin star rating. Habang lumilipas ang mga araw, ang pader na itiniyo nila sa pagitan ng isa't isa ay unti-unti ring gumuho. Wala na ang sigawan, napalitan na ito ng mga kwentuhan sa ilalim ng mga bituin tuwing gabi sa veranda. Doon, nalaman ni Alexa na si Kaylan ay mahilig sa literatura at may malalim na kaalaman sa sining. Bagay na lalong nagpalalim sa misteryo ng kanyang pagkatao. Isang hapon, inaya ni Kaylan si Alexa sa isang sapa na matatagpuan sa itaas na bahagi ng bundok. Kailangan nating kumuha ng sariwang tubig at doon mas malamig. Pwede ka ring magpahinga, sabi ni Kaylan. Ang daan patungo sa sapa ay matarik. Sa isang bahagi ng trail dula si Alexa dahil sa lumot. Agad siyang nasalo ni Kaylan. Sa pagkakataong yon, wala nang asaran. Nanatiling magkadikit ang kanilang mga katawan, ang mga mata ay nagtagpo ng matagal. Ramdam ni Alexa ang init ng balat ni Kaylan at ang mabilis na tibok ng puso nito na tila sumasabay sa sarili niyang pintig. Salamat, bulong ni Alexa, hindi magawang kumala sa yakap. Mag-ingat ka, ayoko na may mangyayaring masama sa iyo dito, malamig na sagot ni Kaylan. Inawakan niya ang kamay ni Alexa at hindi ito binitawan hanggang sa makarating sila sa sapa. Doon habang nakalubog ang kanilang mga paa sa malamig na tubig, nagkaroon sila ng pagkakataong maging tapat. Kaylan, kapag ba dumating ang araw na kailangan ko nang bumalik, maaalala mo pa rin ba ako? Tanong ni Alexa habang nakatingin sa agos ng tubig. Tumitig si Kaylan sa malayo. Ang totoo, bawat gabi, pinaglalabanan niya ang kanyang sarili. Hindi kita makakalimutan, Alexa, sagot ni Kaylan. Hinawakan niya ang baba ng dalaga at iniharap ito sa kanya. Dahil ikaw ang kaisa-isang city girl na nagawang paamuhin ng isang masungit na katulad ko. Dahan-dahan dinala ni Kaylan ang kanyang mukha malapit kay Alexa. Ang halik na iyon ay hindi tulad ng mga halik na naranasan ni Alexa sa lungsod na puno ng laro at pagpapanggap. Ang halik ni Kaylan ay lasang ulan, amoy kagubatan at punong-puno ng pangako. Isang pangakong higit pa sa anumang pirma sa isang kontrata ng kasal. Sa sumunod na mga araw, naging magkatuwang sila sa lahat. Si Alexa ang nag-aayos ng mga bulaklak sa bahay habang si Kayla naman nagtuturo sa kanya kung paano magtanim ng mga gulay.
Sa gitna ng simpleng pamumuhay, nakita ni Alexa ang kagandahan ng buhay na hindi nakadepende sa brand ng bag o sa presyo ng sapatos. Nakita niya ang isang lalaki na handang magsakripisyo para sa kanya. Isang lalaking nakikita siya hindi bilang isang fontanilya, kundi bilang isang babaeng nagngangalang Alexa. Isang gabi, habang nagluluto sila ng hapunan, bigla na lang nawala ng kuryente dahil sa lakas ng ulan. Naglabas si Kaylan ng mga kandila. Sa gitna ng madilim na kusina, nagyakap ang dalawa habang pinapakinggan ang bagsak ng ulan sa bubong na yari sa yero. Dito na lang tayo, Kaylan. Huwag na nating isipin ang labas sa mundong ito. Mahinang sabi ni Alexa. Sana nga ganun kadali yon, Alexa. Bulong ni Kaylan habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Sa loob-loob niya, alam niya na ang katotohanan ay parang ulan na hindi po pwedeng pigilan, ngunit sa gabing yon, pinili nilang maging bulag sa katotohanan. Pinili nilang i-enjoy ang bawat sandali ng kanilang pag-iibigan. Isang pag-ibig na tumubo sa gitna ng hirap, pagtataray at simpleng pamumuhay. Samantala, sa Maynila, ang mga magulang niya ay nagsisimula na rin na maghanap. Ang sikat ng araw sa Sitio Silaya ay tila naging saksi sa unti-unting paglalapit ng dalawang puso na akala mo'y hindi magtatagpo. Ngunit gaya ng anumang payapang lawa, hindi maiiwasan na magkaroon ng mga alon. Isang hapon, habang si Alexa ay abala sa pagpapatuyo ng mga nilabhang damit sa likod bahay, isang gawaing dati ay hindi niya maisip na gagawin niya, narinig niya ang masiglang boses na isang babae mula sa harap ng bahay. Kaylan, tao po. Tao po, Kaylan. Dinalhan kita ng ginataang bilo-bilo. Paborito mo to. Agad na kumunot ang noo ni Alexa. Kilala niya ang boses na yon, si Luningning. Ang dalaga na tila ba linta kumakadikit kay Kaylan noong gabi ng fiesta. Bit-bit ang palanggana, naglakad si Alexa patungo sa harap ng bahay na may kasamang pagtataray sa bawat hakbang. Nakita niya si Luningning na nakasuot ng mabulaklak na bestida. May bitbit na mangkok at malapad na ngiti habang kausap si Kaylan sa veranda. Si Kaylan naman kakalabas nang mula sa loob, hubad baro at may bitbit na martilyo dahil nag-aayos to ng sirang upuan. Oh, nandito ka na pala uli, Luningning. Matabang nabati ni Kaylan. Siyempre naman, alam ko kasi napagod ka sa bukid kaya ipinagluto kita. At saka, balita ko, nandito ka rin pala yung bisita mo? Sadyang nilakasan ni Luningning ang huling salita habang nakatingin kay Alexa na noon ay nakatayo na sa pintuan. Hindi na siya bisita rito, Luningning. Nakatira na siya rito, maikling sagot ni Kaylan. Lalong uminit ang ulo ni Alexa. Lumapit siya at pumesto sa tabi ni Kaylan. Sadyang idinikit ang kanyang braso sa braso ng binata. Salamat sa bilo-bilo, Luningning. Pero katatapos lang namin kumain ni Kaylan. Busog na busog pa siya sa nilutukong tanghalian. Tiningnan ni Luningning si Alexa mula ulo hanggang paa. Isang mapang-asar na tingin. Talaga? Akala ko kasi hindi ka marunong gumawa ng kahit ano kung hindi ang magpaganda. Kailan? Baka naman nagtitiis ka lamang sa luto niya. Sayang naman itong dala ko. Hinawakan ni Luningning ang braso ni Kaylan at bahagyang niyugyug ito. Diba, sabi mo noon, gusto mo ng babaeng masipag at marunong sa buhay probinsya, hindi yung mga dayo na pabigat lang? Hindi na nakapagpigil si Alexa. Ang selos na kanina pa kumukulo sa kanyang dibdib ay biglang sumabog. Dayo? Pabigat? For your information, Luningning, I've learned more in a few weeks here than you'll ever know about respect. At kung inaakala mo na makukuha mo si Kaylan sa pamamagitan ng bilo-bilo, you are dead wrong. Alexa, tama na. Mahinahong awat ni Kaylan pero hindi siya pinapansin ng dalaga. No, Kaylan. I am tired of her acting like she owns you. Sino ba siya sa akala niya? Lumingon siya kay Luningning na ngayon ay naglulungkot-lungkutan. Get out of here with your bowl of whatever that is. Kaylan is mine. Natahimik ang paligid. Maging si Kaylan ay natigilan sa narinig. Si Luningning naman, dahil sa napahiya ay padabog na ibinagsak ang mangkok sa lamesa at mabilis na naglakad papalayo habang umiiyak. Naiwan ang dalawa sa veranda. Ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Alexa dahil sa galit.
Nang umupa ang tensyon doon niyang Lan na pagtanto ang kanyang sinabi, Kaylan is mine. Mine, ha? Sa isang mahinang tawa ang lumabas sa bibig ni Kaylan habang dahan-dahang lumalapit kay Alexa. Hinarap siya ni Alexa, ang kanyang muka namumula pa rin. Yes, bakit? May angal ka? After everything we've shared, after that kiss sa sapa, you're going to let her flirt with you in front of me? Hinawakan ni Kaylan ang magkabilang balikat ni Alexa. Ang kanyang mga mata wala ng bahid ng biro, punong-puno na ito ng katapatan. Alexa, makinig ka. Hindi mo kailangan magselos kay Luningning o sa kahit kanino. Dahil bago mo pa sinabing sa'yo ko, matagal ko nang ibinigay ang sarili ko sa'yo. Natigilan si Alexa. Ang galit niya ay biglang natunaw na parang yelo. I stayed in this province to escape a life I didn't want. Patuloy ni Kaylan, ang boses ay nanginginig sa emosyon. But I never thought I'd find a reason to stay forever. Alexa, mahal kita. Hindi dahil ikaw si Alexandra Fontanilla na mayaman, kundi dahil ikaw si Alexa na kasama ko sa hirap at saya dito sa Sitio Silaya. Bumuhos ang luha sa mga mata ni Alexa. Lahat ng takot niya, lahat ng pag-aalinlangan tungkol sa kanyang pagtakas ay naglaho. Mahal din kita, Kaylan. Higit pa sa buhay na iniwan ko. Ikaw lang ang lalaking nakakita sa tunay na ako. I don't care about the money or the city anymore. Basta't kasama kita. Sa gitna ng veranda, sa ilalim ng dapit hapong nagbibigay ng kulay kahel sa paligid, na yakap na maigpit ang dalawa. Isang halik na nagselyo sa kanilang pag-amin, isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Ngunit habang magkayakap sila, may isang bahagi ng puso ni Kaylan ang kumikirot. Alam niya na sa bawat segundong lumilipas na mahal nilang isa't isa, papalapit din sila sa katotohanan na maaaring sumira sa lahat. Sa isip niya ay tinatanong niya ang sarili, mamahalin mo pa rin ba ako? Alexa, kapag nalaman mong ako ang lalaking tinatakasan mo. Sa gabing yon, natulog silang magkayakap ang mga puso. Hindi alam na ang bukas ay magdadala ng isang katotohanan na hindi niya kailangan na iwasan. Ang tadhana may huling baraha pang ilalabas at ang masayang pag-amin nila simula pa lang ng tunay na bagyo. Ang payapang umaga sa Sitio Silaya ay bigla na bulabog ng tunog ng mga helicopter at ang pagdating ng tatlong itim na SUV na tila ba mga dambuhalang hayop na pumasok sa isang tahimik na paraiso. Hindi magkamayaw ang mga taga-bukid sa panonood habang tumitigil ang sasakyan sa tapat ng maliit na bahay ni Kaylan. Nagmamadali, lumabas si Alexa mula sa kusina, suot ang kanyang apron. Ang kanyang puso ay tila mahuhulog sa sikmura na makita ang pamilyar na figura na bumababa mula sa gitnang sasakyan. Si Don Federico Fontanilla, ang kanyang ama, na may dalang matinding galit sa kanyang mga mata. Daddy? Bulong ni Alexa habang nanginginig ang mga kamay. Alessandra, how dare you hide in this godforsaken place? Sigaw ni Don Federico. Look at you. You look like a peasant. Get your things. We are leaving. Now. Bago pa makasagot si Alexa ay lumabas si Kaylan mula sa likod bahay. Nakita niya ang eksena. Nakita niya ang mga bodyguard at ang marangyang anyo ng ama ni Alexa. Sa halip na lumaban, isang malamig na ekspresyon ang bumalot sa mukha ni Kaylan. Kaylan! Takbo ni Alexa patungo na sa binata. Humawak sa braso nito. Please, tell them. Tell them I'm staying here with you. Mahal natin ang isa't isa, di ba? Ngunit hindi kumikilos si Kaylan. Tumingin siya kay Don Federico at pagkatapos binaling ang malamig na tingin kay Alexa. Umalis ka na, Alexa. Natigilan si Alexa. What? Kaylan, anong sinasabi mo? Sabi ko, sumama ka na sa kanila. Ulit ni Kaylan. Ang boses ay walang bakas ng emosyon. Tumingin ka sa paligid mo. Tingnan mo ang sarili mo, hindi ka nababagay dito. Napagod na rin akong mag-alaga sa isang spoiled brat na katulad mo. Akala mo ba seryoso ko? Ginawa ko lang lahat ng iyon dahil naaawa ako sa'yo. Tila gumuho ang mundo ni Alexa. Ang mga pangako na binitawan nila sa sapa, ang mga halik sa ilalim ng bituin. Lahat ba yon ay kasinungalingan? Hindi totoo yan. Kaylan, look at me. Sabihin mo hindi totoo yan. Hagulhol ni Alexa. Umalis ka na. Bago ko patawagin ang mga aso ko.
Pag-uulit ni Kaylan sa mga salitang sinabi niya noong unang gabi silang magkita. Pero ngayon may kasama ng matalim na talim ng katotohanan. Sa tindi ng sakit, galit at pagkapahiya sa harap ng kanyang ama, hinarap ni Alexa si Don Federico. Fine, sasama ko sa iyo, Daddy. I will marry whoever you want. Pakakasalan ko ang kahit na sinong bilyonaryo na gusto niya, basta ilayo niyo lang ako sa taong ito. Sumakay si Alexa sa sasakyan ng hindi lumilingon. Habang papalayo ang SUV, nakita niya sa rearview mirror si Kaylan na nakatayo lang sa gitna ng pilapil. Tila isang rebultong hindi natitinag. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ang puso ni Kaylan ay nadudurog na rin. Ngunit kailangan niyang gawin yun upang protektahan ang isang lihim na mas malaki pa sa kanilang dalawa. Makalipas sa isang buwan, ang buong Maynila ay abala sa usap-usapan tungkol sa wedding of the century. Sa pagitan ng mga fontanilya at ng pamilya Vandross, si Alexa na tila isang buhay na manika ay nakaupo sa isang pribadong silid sa isang pitong bituin na restaurant. Nakasuot siya ng isang mamahaling red silk dress. Ang mukha ay makapal ang makeup upang itago ang mga mata na gabi-gabing umiiyak. Ayusin mong mukha mo, Alessandra. Paalala ni Don Federico. Darating na ang mapapangasawa mo, si Lucas Vandross. Ang pamilya nila ang nagligtas sa atin sa bangkarote. Wala akong pakialam sa pangalan niya. Dad, gagawin ko ang gusto mo, di ba? Walang buhay na sagot ni Alexa. Nagsimula na ang dinner. Lumipas ang 30 minuto pero wala pa rin ang lalaki. Typical playboy, bulong ni Alexa sa sarili. Laging late. Biglang bumuka sa malaking pinto ng restaurant. Isang lalaki ang pumasok, nakasuot na isang bespoke na tuxedo na akma sa kanyang matikas na pangangatawan. Malinis ang kanyang gupit at ang kanyang dindig, puno ng kapangyarihan at otoridad. Tumayo si Don Federico nang may malalapad ng ngiti. Lucas, finally you're here. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Alexa, handa nang magbitiw ng masasamang salita sa lalaking wawasak sa huling bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang baso ng wine na hawak na ay muntika ng malaglag. Ang panga, ang matatalim na mata, ang aura na tila ba siya ang may-ari ng buong mundo. Kailan? Ang tanging lumabas sa bibig ni Alexa? Isang mapang-uyam na ngisi ang gumuhit sa labi ng lalaki habang lumalapit to sa kanya at kinuhang kanyang kamay upang halikan. I prefer to be called Lucas Kaylan Vandross, my soon-to-be wife. But for you, I can still be your arrogant jerk from the province. Hindi makapagsalita si Alexa. Ang lalaking nagtaboy sa kanya, ang lalaking minahal niya sa putikan at ang lalaking tinatakasan niya para sa kanyang kalayaan ay iisang tao lamang. You! Nanginginig na sabi ni Alexa. You lied to me. I didn't lie, Alexa. Bulong ni Lucas, sapat na para silang dalawa lang ang makarinig. Sabi ko sa'yo, sa sitio Silaya ang pangalan hindi mahalaga. Pero dito sa Maynila, kailangan kong maging Lucas para makuha ang babaeng kailangan ko. And now, you've already said yes to the marriage. Walang urungan. Sa gitna ng marangyang restaurant, sa ilalim ng mga nagniningning na chandelier, muling nagtagpo ang kanilang mga tadhana. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at ang pag-ibig na akala ni Alexa ay natapos na sa probinsya, mas lalo palang mag-aapoy sa gitna ng kapangyarihan at yaman. Sa loob ng marangyang restaurant na iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Alexa. Ang bawat dekorasyong ginto at kristal ay nagmukhang malabo, dalang tayong malinaw sa kanyang paningin ay ang lalaking nasa harapan niya. Ang pamilyar na panga, ang matatalim na mata na dating nagpapakaba sa kanya sa dilim ng gubat at ang mga kamay na humahawak sa kanya ngayon, ito ay si Kaylan, ang kanyang Kaylan. Ngunit hindi siya makapagsalita. Ang galit at sakit na namuo sa loob ng isang buong pagkawalay ay biglang sumabog. Binawi ni Alexa ang kanyang kamay at nang hindi iniisip ang kahihiyan sa harap ng kanyang ama at ng mga Vandross, mabilis siyang tumakbo palabas ng restaurant. Alexa, bumalik ka rito? Ang galit na tinig ng kanyang ama ang humabol sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Narating niya ang balkonahe ng hotel na overlooking sa nagniningning na city lights ng Maynila. Doon, humawak siya sa rehas at hiniyaang bumuhos ang kanyang mga luha. Pakiramdam niya isa siyang tau-tauhan sa isang napakalaking palabas. Alexa, ang boses na iyon. Mahinahon, baritono, at puno ng otoridad na ang tanging sa kanya lamang tumadalab. Hindi siya lumingon.
Bakit ka nandito, Lucas Vandross? O baka gusto mong tawagin kitang Kaylan Rivas? Mapait na tanong ni Alexa habang pinapahid ang kanyang luha. Nakakatawa, diba? Ang lalaking tinakasan ko para mahanap ang kalayaan ay ang lalaki palang magiging kulungan ko sa huli. Narinig ni Alexa ang mga yabag ni Kaylan papalapit. Huminto ito sa tabi niya, nakatanaw din sa malayo. Sabi ko noon sa'yo sa sitio Silaya, ang mundo, puno ng mga taong mapagpanggap. Hindi ko sinabing hindi ako isa sa kanila, pero bakit kailangan magsinungaling? Hinarap siya ni Alexa, ang mga matay namumula sa galit. Pinagmukha mo kong tanga. Pinanood mo kong mahirapan sa bukid. Pinanood mo kong umiyak. Habang alam mo sa sarili mo na ikaw ang lalaking tinakda para sa akin. At ang pinakamasakit, tinaboy mo ko. Sinabi mong pabigat ako. Napapikit si Kaylan at huminga na malalim. Tinaboy kita dahil yon ang tanging paraan para protektahan ka. Nang dumating ang daddy mo kasama ng mga armado niyang bodyguard, alam kong hindi ka nila iiwan doon ng buhay ang sino mang hahadlang. Kung hindi kita tinaboy, baka nasaktan ka o baka may nangyaring masama sa mga tao sa sityo na kumupkup sa'yo. I had to make you hate me, Alexa, dahil ang galit mas madaling dalhin kaysa pangungulila. And the name? Tanong ni Alexa. Lucas Vandross ang pangalang bigay sa akin ng mundong to. Ang pangalang may dala ng responsibilidad at yaman. Paliwanag ni Kaylan. Dahan-dahan hinawakan ang kamay ni Alexa. Pero si Kaylan ang lalaking nakilala mo sa probinsya. Si Kaylan ang lalaking tunay na nagmahal sa'yo nang walang halong interes ng korporasyon. Alexa, nung nalaman ko mula sa mga magulang ko na ang babaeng dapat kong pakasalan ay ang babaeng kumatok sa pinto ko sa gitna ng gabi, hindi ko alam kung tatawa ba ako o iiyak. Tadhana nang naglapit sa atin. Bago pa man tayo pilitin ng mga magulang natin. Hinila ni Kaylan si Alexa papalapit sa kanya. Sa pagkakataong to, hindi lumaban ang dalaga. Sinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ng binata. Dinaramdam ang pamilyar na tibok ng puso nito. Mahal mo ba talaga ako? Bulong ni Alexa. O mahal mo lang ang ideya na nakuha mo ang gusto ng mga magulang mo? Hindi ko kailanman ginawa ang gusto ng mga magulang ko para sa kanila, sagot ni Kaylan. Tinaas ang baba ni Alexa upang magtagpo ang kanilang mga mata. Ginagawa ko to dahil ikaw lang ang babaeng nakakita sa akin bilang Kaylan, hindi bilang tagapagmana ng mga Vandross, at hindi ko hahayaan na mawala ka ulit. Sa gitna ng malamig na hangin ng lungsod, salyado na isang matamis at mahabang halik ang kanilang pagbabati. Doon, sa ilalim ng mga bituin na saksi rin sa kanilang pag-iibigan, ang probinsya, nagkasundo silang dalawa. Wala ng Lucas, wala ng Fontanilla, kundi dalawang puso na nahanap ang isa't isa sa gitna ng pagkakaligaw. Ang pag-iisang dibdib. Lumipas ang ilang buwan at dumating ang araw ng kanilang kasal. Ngunit sa halip na sa Manila Cathedral o sa isang marangyang ballroom, pinili ni na Alexa at Kaylan na bumalik sa dambuhalang puno sa sitio Silaya. Ang mga bisita hindi mga bilyonaryo, kundi mga magsasaka, mga bata sa baryo at maging si Luningning na ngayon masaya nang nakatingin sa kanila. Si Alexa naglakad sa gitna ng pilapil, suot ang isang simpleng puting bestida at mga bulaklak na pinitas lang sa paligid. Si Kaylan na mas piniling tawagin sa pangalang yon ng kanyang asawa ay naghihintay sa dulo. Nakasuot siya ng simpleng barong, nakangiti habang pinagmamasdan ng kanyang city girl na ngayon reyna na ng kanyang simpleng mundo. Sa harap ng kalikasan at ng mga taong naging saksi sa ating pagsisimula, panimula ng pastor sa baryo. Nang dumating ang oras ng kanilang vows, hinawakan ni Kaylan ang kamay ni Alexa. Alexa, nagpapasalamat ako na naubusan ka ng gas sa gabing yon. Nagpapasalamat akong naligaw ka at kumatok ka sa pinto ko. Dahil sa pagkaligaw mo, natagpuan ko ang direksyon ng buhay ko. Pangako, kahit saan pa tayo mapadpad, sa lungsod o sa bundok, mananatili akong kailan mo. Napaluha si Alexa sa tuwa. Kaylan, tinalikuran kong lahat para takasan ka, pero ikaw pala ang destinasyon ko. Salamat sa pagtataray sa akin. Salamat sa pagtuturo sa akin ang tunay na halaga hindi nakikita sa pera kundi sa puso. I am yours forever. Matapos ang seremonya, isang simpleng handaan ang naganap. Bilo-bilo, inihaw na baboy at tawanan ng mga tao ang pumuno sa sitio Silaya. Doon, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, nahanap ni na Alexa at Kaylan ang tunay na happy ending.
Di na mahalaga kung sila'y mga bilyonaryo o simpleng tao. Ang mahalaga ay ang pag-ibig na nagsimula sa isang masungit na pagkikita sa dilim at nagtapos sa isang habang buhay na pagsasama sa ilalim ng liwanag ng tunay na pagmamahalan. Maraming salamat sa inyong masugid na pakikinig at pagsubaybay sa kwento ni na Alexa at Kaylan. Naway nag-iwan to ng ngiti sa inyong mga labi at inspirasyon sa inyong mga puso. Na ang tunay na pag-ibig, gaano man kalayong ating takbo, ay laging gagawa ng paraan upang tayo mahanap at maiuwi sa tamang destinasyon. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, manatili tayong naniniwala sa himala ng tadhana at sa tamis ng wagas na pagmamahalan. Paalam sa inyong lahat at muli, isang mapagpalang araw.